Hi everyone! How are you today? For today's video, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi po kayo maka-cash out sa SPayLater. So alam kong nandito ka sa video to kasi po nabasa mo ang ating thumbnail ngayon na hindi ka rin makaka-cash out or not eligible ka po sa iyong SPayLater. So for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol dyan. Ayun nga guys, marami ngayon ang nagme-message sa akin about sa new QR, ano nga ba yung new QR today, alin po ba dyan ang gagana, at bakit hindi na po nagana yung pag-withdraw sa aming SPayLater. So, actually guys, yung SPayLater, for loan talaga yan para po sa mga items ni Shopee. So, di ba nga parang may rules pa siya? Bago mo yun siya ma-encash, kailangan maka-order ka muna ng almost 3 times na items ni Shopee using your SPayLater, and then kailangan na receive mo yung items na yun para eligible ka na to encash that is SPayLater. Pero ngayon, namimili na po si Shopee ng QR. So, ang reason, maraming tatanong, bakit nga po ba hindi na po ako maka-cash out? Before naman, okay naman siya. Yes, hindi lang po kayo, pati rin po ako. So, piliin na lang din yung mga users na nakaka-cash out. And then, may mga QR po talaga na allowed lang. So, usually, ang mga QR na allowed lang, guys, is yung mga nag-a-apply, yung business nila is partnership and corporation. Yung malalaki na po talaga. And sa mall, may scan nyo po talaga yung SPayLater nyo. So, ngayon, pag gumawa lang po kayo like yung mga Maya business, so piliin na lang po yun siya. Like yung own bank, ano pa ba? Yung mga sa GCash, yung sole proprietorship. So, tulad namin, sole proprietorship, hindi po siya nai-encash sa SPayLater. Pero, dun sa Maya, namimili pa rin siya guys. May iba po na pwede pa rin sila mag-encash. Yung kahit matagal na yung Maya, ipapatry nyo lang po siya sa client. No, dun sa mga trader, pwede nyo pong ipatry yun. Kasi nangyari na sa akin guys, akala ko expire na siya or hindi na siya tatanggap ng SPayLater. Pero, nung ginamit siya ng iba kong client is naka-cash out pa din po sila. So, ayun, nakakatuwa lang kasi meron pa rin mga QR naman na nakaka-cash out. So, pili lang talaga guys. So, ayun, pag may client ako nagme-message sa akin para ma-encash yung kanilang SPayLater, sinisendan ko sila ng almost 4. No, yung mga hindi pa nila na-scan, yung mga QR na yon. Minsan po, kailangan nyo lang din mag-explore kung magkano ba yung mga i-encash nyo. Kasi meron ding pangyayari na for today is naka-cash out po siya ng 4,000 and then gusto niya po sana is 8,000 yung i-cash out niya pero hindi niya na ulit yun naka-cash. And then, nung kinabukasan, nag-try ulit siya, ayun, pwede na ulit makash yung 4,000 niya. So, you need to explore also kung ano ba yung amount na pwedeng ma-encash doon sa inyong SPayLater. At doon naman po sa talagang kahit anong amount is hindi po nila maka-cash out or di kaya kahit anong QR is hindi din nila maka-cash out. Try nyo sa mall guys. Maraming mga QR dun sa mall. Pambili nyo ng mga items sa mall. Yun. Pwede nyo gamitin yung SPayLater nyo. And then sa items ni Shopee, hindi naman yun siya mawawala. Mamili kayo sa items ni Shopee. Hindi nyo na kailangan mag-cash. Use the SPayLater. Parang cash nyo pa rin siya, di ba? Kaysa binayaran nyo ng COD si Shopee pero sa SPayLater nyo siya ginamit. Or di kaya guys, sabi ng iba, sa rider po ng Shopee, makaka-cash pa rin po kayo. Pero siguro, kailangan kilala niyo yung rider ng Shopee kasi minsan ayaw po nila magpa-scan. So, yun lang. Pero alam nyo, napagtanto ko guys, na yung sa QR talaga ng rider ni Shopee, yun, pwede talaga sila. So, kung may mister kayo na rider ni Shopee, yun, try nyo po yun guys. Mag-comment nga kayo sa baba kung talagang nagana yan. O, diba, hindi ako madamot sa pag-share kung anong QR yung ginagamit ko. Kasi, diba, mahal naman talaga sa ibang trader kaysa kinikip pa nila kung anong QR yung gamit nila. Pero, totoo talaga, napakahirap. Kasi utang mo na nga lang yung SPayLater, tapos ang taas pa ng fee. Pero wala tayong magagawa kasi gusto nyo rin namang i-cash yung inyong mga SPayLater. Kaya ayun, kumukuha din sila ng percentage sa inyong mga SPayLater. So, yun lang muna as of now. For our next video, ituturo ko naman sa inyo kung paano naman encash yung mga credit card limits nyo. So, ayun guys, see you in our next vlog. At yun lang muna for today. Kung may question kayo about SPayLater, just comment down below at sasagutin natin yan pag may time po ako.
No worries guys kasi you can message also on my Facebook page, Agent Lenny. Kung may question kayo, sinasagot ko naman dun guys. And then kung gusto nyo rin po magpa-trade sa amin, just message us kung allowed po ba yung SPay Later nyo. Pwede nyo i-try yung QR namin. So that's all for today's video. Thank you for watching. Goodbye everyone!